Tiniyak ng DSWD na tuloy-tuloy na tulong sa mga apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Sa ngayon, higit 1,000 pamilya na ang nananatili sa evacuation centers habang umabot na sa 56.8 million pesos ang halaga ng naipamahaging tulong ng ahensya. Kaugnay niyan at iba pang issue, kasama natin DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali, Ms. Cheryl. Magandang tanghali din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa. Kumusta na po ang kalagayan ng mga evacuation centers sa Bicol? Sapat pa ho ba ang espasyo at supply din para doon sa mga lumikas? Yes, at present, Ms. Cheryl, merong 12 open evacuation centers na kung saan mahigit 1,100 na pamilya ang pansamantala po na nanunuluyan dito sa mga evacuation centers. Ang katumbas po niyan, nasa mahigit 4,100 na pamilya. Gayun din po, meron tayong na-monitor na 26 families who are taking temporary shelter naman po sa tahanan ng kanila pong mga kaanak. Ang katumbas naman po niyan ay 85 families. Nagpapatuloy yung distribution ng mga family food packs dyan po sa mga internally displaced persons in coordination with the local government units. Now, doon sa tanungan kung sapat po yung ating pong resources, yes, sapat po. Meron tayong mahigit 4.6 million family food packs na nakapreposition sa iba't ibang lugar, iba't ibang mga warehouses sa ating bansa. Sa katunayan, ang stockpile natin dyan sa Region 5 alone ay nasa around 300,000. At present, nasa mahigit 200,000 ito, but we're in the process of replenishing our stockpiles para matiyak na sapat yung ating pong mga kakailanganing tulong, and at the same time, maging mabilis yung distribution po nito sa ating mga affected na mga kababayan. Bukod po sa food assistance, mayroon po bang livelihood o cash assistance na inihahanda na ang DSWD para sa mga residenteng nawala ng hanap buhay dahil po dito sa volcanic unrest? Actually, Ms. Cheryl, ang DSWD ay nagpapatupad nitong emergency cash transfer para doon sa mga kababayan natin na naapektuhan. Itong emergency cash transfer na ito, unconditional cash grants po ito na binibigay natin doon sa mga naapektuhan ng pag-alboruto ni Mount Mayon. Nagkakahalaga po ito ng mahigit 10,000 pesos kada pamilya. Ang computation po niyan ay yung regional minimum wage rate multiplied by 75% and the number of days na ating pong napag-agrihan with the local government unit. Gayon din po, meron din tayong cash for work intervention na kung saan ito ay para sa mga farmers na naapektuhan ang kanilang hanap buhay. Sila po ay yung mga nakatira within the 6-kilometer permanent danger zone but are presently displaced. Ibig po sabihin sila ay nasa mga evacuation camps dahil bawal nga po ang bumalik dun sa permanent danger zone. So ang ginagawa po nila ay iba't ibang mga activities kagaya ng naglilinis doon sa mga evacuation centers, nagpapastol ng mga hayop, nagtatanim din po ng mga iba pang mga halaman. And in exchange ay meron po silang tinanggap na mahigit 13,000 pesos kada isa using the cash for work modality. And sa katunayan nga, Ms. Cheryl, nasa mahigit 56 million pesos na po yung tulong pinansyal na naipaabot natin. Karagdagan sa mga food and non-food items na nai-release. Isingit ko na rin po yung mainit na issue ngayon tungkol sa lifeline subsidy. Ano po ang tugon ng DSWD dito nga sa kumakalat na paniniwala na ang 4Ps beneficiaries umano ang dahilan ng pagtaas ng singil sa kuryente? Actually, Ms. Cheryl, yung pong lifeline subsidy rate, yan po ay programa sa ilalim ng Department of Energy and the Energy Regulatory Commission. And then ang isa sa mga nagbe-benefit or target beneficiaries po nito ay yung ating pong mga beneficiaryo under the Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Batay po sa aming pong monitoring, nasa mahigit 130,000 po na 4Ps beneficiaries of the more than 3 million households ang nakaka-avail po nitong lifeline-based subsidy. Ilan po dyan ay 100% yung kanila pong discount. Ibig sabihin, ang kanilang pong consumption ay hindi higit sa 50 kilowatt per hour, monthly. Yung iba naman po nakakatanggap ng 30% discount kapag yung kanilang monthly consumption ay hindi higit sa 70 kilowatt per hour.
At yung namang pong hindi higit sa 100 kilowatt per hour ang kanilang pong consumption kada buwan, 20% yung kanila pong discount. And gaya nga po ng nasamit ko, sabi ko, Ms. Cheryl, nasa mahigit 130,000 lamang po na 4-piece beneficiaries ang nakaka-avail niyan. Most likely sila po ang kanila po mga appliances ay electric fan, yung charger lang para sa cellphone, and then yung mga bombilya sa tahanan. So sabi nga natin, hindi naman po malaki yung pong na-avail ng ating pong mga 4-piece beneficiaries at hindi naman po malaking bilang ang nakaka-access nga nito. Sa katunayan, pag titingnan natin yung ating electrical bills, magkano lamang po yung pong na-deduct for lifeline rate subsidy. So we just wanted to take this opportunity to thank every taxpayer who's helping through the lifeline rate subsidy para itong ating mga 4-piece beneficiaries ay hindi na po maging malaking pasanin yung kanilang konsumo sa kuryente o yung pagbayad sa konsumo ng kuryente at magamit nila yung kanilang conditional cash grants para sa edukasyon at kalusugan ng kanila pong mga pamilya. So again, we're thankful to every taxpayer who's helping through the lifeline rate subsidy. Pakilinaw na rin po itong kumakalat online na namamahagi raw kayo ng air conditioning units for 4-piece beneficiaries. Well, Ms. Cheryl, wala po katotohanan ang kumakalat na impormasyon sa social media na namamahagi ng libreng air conditioning unit ang Department of Social Welfare and Development para sa ating pong mga 4-piece beneficiaries. We've examined yung pong lumalabas na post and nakita natin na mga AI-generated po ito. So again, we wanted to clarify na wala po kaming ipinapamahagi na air conditioning units, and also we'd like to take this opportunity to appeal to the public na tamang tulong sa tamang impormasyon lamang po tayo, tumingin lang sa mga official communication platforms ng ating pong ahensya to verify and fact-check information that are being published online. At panghuli na lamang, ASEC, planchado na ba, tuloy na yung pamamahagi ng cash assistance para sa TNVS drivers at operators sa susunod na linggo? Tama, Ms. Cheryl, nakausap na po natin ang mga transport network companies at sila po ay maglalabas na ng abiso hinggil sa mga schedule at mga payout venues para po sa mga drivers ng TNVS, MC Taxi at Service Delivery within Metro Manila and yung mga karating po na lugar. So hintayin lang po natin yung anunsyo na ilalabas ng mga transport network companies because ito po yung napagkasunduan natin sa kanila na ayusin po nila yung logistical requirements para sa pagpapatuloy na pamamahagi ng cash relief assistance para po sa mga tsuper. Maraming salamat, ASEC Irene Dumlao ng DSWD.